Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Vice, tanong ko lang po kasi parang galing po sa statement ng father po ninyo, former President Rodrigo Duterte, there is like an obsession of this current administration, except from you po, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, how do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo, with regard to this kind of obsession daw po? Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, no, ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align, no? Gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOJC, Vice, syempre yung in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOJC po, ma'am, no, there are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So paano kaya makakalma yung mga nasa KOJC po, Vice? Oo, yun ang sinabi ko unang-una kanina, dapat kalma lang mga Dabawenyo, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ, no? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng pulis. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po, ma'am. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Mans, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Mans Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero, si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung
Sinasadya nila na hindi nila ginagawang sikreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Lisa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. Ma'am, with what is happening, ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napaka-init ng politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na gigilan muna natin yung politika. Wala namang eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika. Nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, di ba? So, pagdating naman sa governance, dapat, di ba, para sa bayan lahat. Okay lang naman yung sabihin mo kung ano yung problema or kakulangan sa governance and sa government, kasi hindi naman din pwede na isang side na lang lahat at wala nang mali doon sa mga ginagawa ng administration o ng gobyerno.